Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin low pressure area na ngayon nga po ay tuluyan ng nakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po yan sa ating European Center ng Advanced Weather Forecast. At ito nga po ngayon, yung kanyang extension ng kaulapan ay nagdudulot na po yan ng pag-ulan sa parte ng eastern section ng Mindanao, lalong-lalo na nga po sa may parte ng Surigao, Dinagat Island, Butuan, Davao, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. At yung shear line naman, at nakaka-apekto pa rin po yan sa may parte ng Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, sa may Caraga at sa may Palawan, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Asahan po natin yung makulimlim na kaulanan na minsan ay mayroong mga scattered rain shower and thunderstorm. Pagdating naman po sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Island and Metro Manila, ang nakaka-apekto naman sa atin dyan yung northeast monsoon o yung amihan. Ito po yung nagdadala naman ng minsan makulimlim na kaulapan na malamig na simoy ng hangin na may minsan na mayroong pag-ambon. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan nga ito yung shear line at yung kombinasyon nila ng low pressure area na magpapaulan nga dito sa may parte ng Mindanao. Ilang bahagi ng Visayas, meron po tayong light rain na maasahan dyan, kaya kahit papano mag-iingat po tayo dyan dahil mga times na bigla bubuhos ang mga pag-ulan. Sa may parte naman ng Luzon ay magiging maganda ang lagay ng ating panahon. May makulimlim na kaulapan pero wala naman tayong naasahan na malalakas na pag-ulan. Pagdating naman po mamayang alas 6 ng gabi, papansin nyo po ay mananatiling merong mga pag-ulan sa parte ng Dinagat Island, sa may Surigao. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Hanggang dito nga po yan, nasa may parte ng Palawan, meron tayong light rain na inaasahan. At dito naman sa ilang bahagi ng Visayas, meron po tayong makulimlim na kaulapan na minsan-minsan ay merong pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Makulimlim na kaulapan sa may parte ng Bicol Region at hanggang sa parte ng Central Luzon. May mga light rain din po tayo na posibleng asahan sa parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 mamayang gabi, magiging maayos na po ang lagay ng panahon, makulimlim na po ang kalangitan, pero meron pa rin po mga posibilidad na pag-ulan dito sa may parte ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw ng November 18, dito mapapansin natin merong heavy rainfall na posibleng magpaulan dito nga po sa parte ng Visayas. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast by November 18, patuloy nga po na yung low pressure area ay lalapit dito nga po sa may kalupaan ng Surigao. At pagdating naman po ng November 19, ito na po yung pinakasentro po niyan ay andito sa may Dinagat Island at mananatili nga po makakaranas tayo ng pagulan habang meron ngang mabubuong panibagong low pressure area dito sa may parte ng Zamboanga. Pagdating naman po ng November 20, posible nga yung low pressure area natin ay malusaw na. Pero yung panibagong low pressure area, ito naman po yung magdudulot ng pag-ulan sa may parte ng Palawan, Visayas at ng Mindanao. By November 21, dito mapapansin nga po natin dahil nga sa paglakas pa rin ng northeast monsoon at yung nakapaloob nga sila, yung sama ng panahon ay laging nakapaloob na. Napapansin nyo na nakapaloob sa ating shear line, kaya ito po ay madaling nalulusaw. Pagdating nga po ng November 22,
almost stationary, no, yung possible low pressure area natin sa may parte ng Sulusi, at makikita natin merong tatlong pressure, no, na nandito nga na nakahilera sa may shear line. Yan po ay kaya po yan nabubuo at nagkakaroon ng possible low pressure area dahil nga po, no, sa pagbabanggaan ng amihan at nitong easterlies. At mananatili nga pong maulan sa parte ng Visayas, Mindanao at ng Palawan dahil nga po dito sa shear line. Pagdating naman po ng November 23, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan, lalong-lalo na po ang eastern section ng Bicol Region, Central Luzon at Northern Luzon. May mga posibilidad tayong aasahang pag-ulan, maging dito sa Visayas, Mindanao at Palawan. Pagdating naman po ng November 24, yung shear line pa rin po ang magpapaulan sa ating bansa. Kung mapapansin nga natin, tuloy-tuloy hanggang sa November 25 and 26 ay shear line po ang magdudulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. May pagkakataon na hihina ang northeast monsoon, kaya aangat naman po yung shear line hanggang dito sa may parte ng Luzon. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. At ito naman po yung ating wind map, no? Makikita nyo nga po yung wind map natin sa ating European Center. Ito pong low pressure area, mapapansin nyo nga po na malulusaw yan pagdating sa parte ng Visayas at magkakaroon ng panibagong low pressure area dyan sa may parte ng Sulusi. At pagdating naman po ng November 26, mas lalakas yung northeast monsoon. Pero pagpasok naman po ng November 27, na mapapansin nyo yung bahagyang paghina ng northeast monsoon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.